Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes 12 January 2026. Base po sa ating synoptic situation, tatlong weather system pa rin ang makakapekto sa ating bansa. Unahin na natin dyan yung shear line na makakapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, Northeast monsoon naman ang makakaapekto sa nalabing bahagi ng Northern at Central Luzon. Easterlies naman ang makakapekto sa nalabing bahagi ng bansa. Dulot nga ng shear line, ang Cagayan, Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog. Sa Cordillera Administrative Region, dulot ng Northeast Monsoon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao, dulot ng easterlies ay makakaranas sila ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kidlat at kulog. Dumako naman tayo sa flight level wind chart. Makikita natin dito sa may 925 hectopascal ang epekto ng monsoon surge o yung amihan na umaabot ng hanggang 25 to 48 to 58 knots. At pagdating naman dito sa may part ng Mindanao ay umiiral pa rin ang easterlies. At pagdating naman dito sa 850 hectopascal, makikita natin na malakas ang hangin dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon na umaabot sa 20 to 30 knots. At dito naman sa 700 hectopascal, makikita natin ang hangin ay unti-unting nagiging easterlies at nagmumula sa may parte ng silangan. At ito'y kapansin-pansin din, ang hangin ay sa bagya, kapansin-pansin na humihina ang hangin dito sa may parte ng Luzon hanggang Visayas at umaabot lamang ito ng hanggang 20 knots. At pagdating naman dito sa 500 hectopascal, makikita natin na ang daloy ng hangin ay diretso at sa baybay na silangan patungong kanluran. Ang bilis ng hangin ay naglalaro sa 19 to 20 knots sa Visayas at Mindanao. Paano sa impact flight ng operation? Sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon ay patuloy na nagiging binabantayan ang mga converging winds na nagdudulot ng makapal na kaulapan at mga embedded thunderstorms. Para sa impact naman ng rotary, dahil sa mababang cloud base at limitadong visibility, maaaring magkaroon ng restriction sa VFR operations. Mag-ingat sa localized turbulence at posibleng wind shear na malapit sa mga ridge at mga kabundukan. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila, Ilocos Region, sa Central Luzon, Cordillera Administrative Region, at sa labing bahagi ng Cagayan, nakakaapekto dito ang cold and dry northeasterly flow na nagdadagdag ng malakas na hangin at mahinang pag-ulan. Ang impact nito sa rotary ay strong crosswind at wind gust na maaaring mag-limit sa take-off and landing at sa hover operations. Sa fixing naman, inaasahan ng crosswind at moderate turbulence sa approach at maganda sa posibleng delays dulot ng mabababang visibility sa gitna o sa mahinang hangin. Sa nalabing bahagi naman ng bansa, dulot ng easterlies, ang warm at humid air from Pacific nag-enhance ng mga convective activity. Samantala, ang impact nito sa rotary ay maaaring makaranas ng mga localized thunderstorms at light turbulence, particular sa mga inland areas at pagsapit ng hapon. Sa fixing naman, sa pangkalahatan ng fair weather panahon, gayon pa man ay magiging alerto sa mga isolated cumulonimbus clouds na maaari magdulot ng panandaliang turbulence or delay. Ang araw ay sisikat ng 06:24 at lulubog din naman ng 17:44.
Para sa moon illumination, meron tayong 33%. At para manatiling updated sa lagay at pagtayo ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts. Sa ngala ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAF GSC, ako po si Technical Sergeant Brian Benedict B. Arcilla, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Maraming salamat po.